Ang tanga sa harap ng maraming Pilipino, impeachment laban kay VP Sara, ipinauurong sa Kongreso. 3 oras ang nakalipas matapos pumutok ang balita at kumalat ang isang text message di umano mula kay President Bongbong Marcos Jr. na ipinag-uutos sa Kongreso na huwag ituloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tila mas lalo raw silang nabubuko na totoo ang kanilang planong pabagsakin ng Vice Presidente. Sa halip na purihin at pasalamatan dahil sa di umunay ginawa nitong pagpigil sa mga mambabatas na maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara, mukhang mas lalong na-triggered ang taong bayan at sinabing wala raw maloloko si President Bongbong Marcos dahil iurong man raw nila ngayon ang kaso laban sa Vice Presidente. Hindi raw mababago ang totoong pangyayari na tuluyan ng nawala ng tiwala ang maraming Pilipino, lalo na ang mga botante. Sa nasabing viral message, tila kinumpirma raw ni President Bongbong Marcos na hindi nila itutuloy ang mga di umunay impeachment cases laban kay VP Sara dahil sinabi nitong unimportant raw ang Vice Presidente at gusto nilang mas mag-focus sa pagtulong sa maraming Pilipino. Ngunit sa halip na paniwalaan, tila pinagtawanan lang at tuluyang araw binuko ni President Marcos ang kanyang kaduwagan dahil sa naging message nito, nagpapatotoo lamang raw na totoo talaga ang planong patalsikin si VP Sara sa pwesto, ngunit hindi lang sila nagtagumpay dahil nakita nila kung gaano masasagad ang galit ng maraming Pilipino. Ayon mismo sa viral comment post ng isang netizen online, "Kala ko ba papalaga ni Bongbong si Sara? Now she is unimportant? Gonggong mo blembong. Wala kang maloloko dito. And besides, wag kang feeling no, hindi mo ikinakul yung leak message mo." Saying to the one person from House of Representative na tigilan ang kakadiscuss ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Una, sinungaling ka. Walang maniniwala sa text mo na mas uunahin mo ang kapakanan ng tao kaysa labanan si Sara dahil alam mo sa sarili mo na kulangot ka lang compared to Sara. Second, kung totoo magfo-focus ka to improve the lives of Filipino, asa ng pera ng tao? Di ba nagbenta ka ng ginto? Saan napunta yun na ber? Pangatlo, alam ng pamilya mo na hindi kayo mananalo kay Sara. Matalino si Sara, ikaw walang diploma. Si Sara mahal ng tao, ikaw kinamumuhian ng tao. Si Sara totoong naglilingkod sa bayan, ikaw binubulsa ang kaba ng bayan. Si Sara may mga hawak na ebidensya laban sa iyo at sa buong angkan mo, kaya wala kayong magagawa kundi ihinto ang imahinasyong patalsikin siya sa pwesto dahil alam nyong hindi nyo mapapatumba si Inday. Yung tatay niya na nagsabi, "Be careful with that woman." Kaya niyang labanan ng taong pilit siyang pinapamagsak. Ang huling taong kinalaban siya, sinigurado ni Inday na maghihirap ng 1 bilyong piso at tiyak matatalo sa kaso. So wag kang mag-emote na parang concern ka sa tao at ayaw mo ng gulo. Talunan ka ever since. So hindi mo kami madadala sa pa-control effect mo na yan. Akala mo ba titigilan ka ni VP Sara dahil sa ginawa mong yan? Well, good luck! Si Sara Duterte ang taong hindi ka tatantanan hanggang hindi ka nagbabayad sa kasalanan mo sa kanya, sa mga tao niya at sa mga Pilipinong kinawawa mo dahil wala kang ginagawang matino. Bottom line, umatras si BBM na may mag-file ng impeachment complaint laban kay VP kasi ang kahihinatnan niya, siya pa ang mapapatalsik sa pwesto at si Sara ang magiging pangulo. Unquote. Narito at panoorin ang full report kung saan matapos kumalat ang message ni President Marcos Jr. na pinatitigil di umano ang impeachment complaint laban kay VP Sara, maraming Pilipino hindi na raw magogoyo ng Pangulo. Aminin man raw nila o hindi, nabuko na sila na totoo talaga ang planong pagpapatalsik sa pwesto kay VP Sara. Ngunit nang malaman nilang nagalit na ang taong bayan, mismong ang Pangulo ang nabahag ang buntot at natakot sa Vice Presidente.
Ngunit kung inaasahan raw ng Pangulong matatapos ang lahat ng ito, huwag raw siyang umasa dahil ang Vice President na si Sara Duterte, hindi raw siya tatantanan hanggang hindi siya nagbabayad sa kanya, sa mga taong pinahirapan nito, maging sa mga Pilipinong niloko niya nung makuha ang boto ng maraming tao. Narito't panoorin ang full video. An OVP pa lang din ng papadrug test. I wonder why. No, hindi ako tao na nagpapaareglo. Tsaka hindi ako tao na nabibili ng pera.